Hello, ako po si Pater Nuez Maquel, ang inyong religion reporter. Nandito tayo ngayon sa Arnold Jansen Kalinga Center ni Father Flavie Villanueva. Ngayon ay Monday, Thursday, April 2. At isa ako dun sa mga hinugasan ang paa, yung 12 apostoles ni Father Flavie ngayon. At it was a very rich experience. Ngayon, kakausap tayo ng mga ilan sa mga nakasama natin na nahugasan yung paa. Siguro nagtataka kayo bakit ang suot ko ay Pax First. Nag-iisa pa rin po ang host ng Pax First, pero kasama po siya natin na nahugasan ng paa. Nanghiram lang ako ng white t-shirt sa kanya, si Christian Esguerra. Sige, ako na maghahawak. Okay na. Lods, kamusta yung experience mo? Ikaw wala, gusto kong batiin si Paterno kasi si Paterno talagang load din natin yan pagdating sa religion reporting. Kaya kung gusto nyo talaga makakuha ng malalim with lots of context, pagbabalita at komentaryo pagdating sa relihiyon, he's the man. Max? Si Paterno is Maquel. Oo, ngayon, ikaw ang tatanong. Ikaw ang tatanungin ko. Hindi, hawakan ko na lang. Wala. Yan. Ay, hindi, baliktad. Baliktad, Yan. okay. Ito, yan. Yan. Kamusta yung experience mo? Magkatabi tayo kanina. Nandito Magkatabi kami. ako. Nagpapanggap lang to, alam mo yung experience kasi Oo. magkatabi kami. Oo. Ayan. Ikaw, para sa'yo, kamusta yung experience? Actually, this is my first time to experience something like this, yung washing of the feet. Before, nakikita ko lang siya eh. Actually, may kaba ako kanina, no? Hindi ko lang kung naramdaman mo. Nung papalapit na si Father Flavie sa akin, iba experience eh, para makinakabahan na may galak na may kaba. And then, nung nangyari na parang it was truly a very, very humbling experience. Yung mga kasama nga tayo kanina, iyak pa eh. Ako naman nahiya na ako, pero parang may ganung moment din. Bakit ka kinakabahan? Hindi kasi pag mas inintindi natin yung meaning ng washing of the feet, yung matinding pag-ibig tsaka pagpapakumbaba ng Panginoon. Tapos nakita mo na experience mo siya through, let's say, someone like Father Flavie. Talagang ang lalim ng tama. Oo. Hindi, tsaka halikan pa yung paa natin eh. Oo. Medyo siyempre, Tama yung ano, di ba, yung reaction niya ni Simon Peter. Parang, hindi ako worthy na nahugasan niyo po yung aking mga paa. Oo. Ganun yung natural reaction natin bilang tao. Oo. Pero mas maganda pala nung pinaintindi sa atin ni Father Flavie, yung intindihin natin yung perspective ng Panginoon. Bakit niya ginagawa niya. And for us to do it to our fellow men, diba? Sa ating kapwa. Given yung socio-political situation natin, ano yung tingin mo pwedeng matutunan ng mga Pilipino dito sa Monday, Thursday practice na ito? At sa akin yung pakikipagkapwa-tao, i-rediscover sana natin yung ating pakikipagkapwa-tao, yung pagkalinga sa kapwa-tao. Kasi masyadong mainit yung politika natin, talagang hati-hati tayo. So nakakalimutan natin na first and foremost, bukod sa mga partisan interest natin sa mga politikong tinitingala ng ilan sa atin o ng iba't ibang mga Pilipino, the most basic element, tao tayo. Diba? Sa atin mga Kristiyano. So sana ma-rediscover natin, especially sa panahon ng crisis. Mas kailangan natin isipin yung kapwa natin. Lalo, of course, malaking inaasahan natin sa pamahalaan natin. Dapat lang, di ba? Kaya dapat may accountability. Pero syempre, hindi natin lahat yung pwedeng aasa sa gobyerno. Dahil kahit anong gawin niya, magkukulang yan. So tayo may konting sobra, tayo mas may konting biyaya. Hindi natin kailangan i-publicize, pero kahit pa paano, pag nagtulong-tulong, maraming mas gagaang yung bigat doon sa ilang mga kabayan natin. May pinost kang art card sa Pax First kanina, no? Parang related siya. Ano nga yun? Then, gumawa ako ng konting komentaryo, parang mental message. Yun nga. Oo. Kasi nga, nakakakonsensya, nakikita natin, daming kababayan natin na nabibigatan. Samantalang iba sa, kumbaga yung impact ng crisis, iba sa iba't ibang Pilipino. Pero syempre, pag pinag-usapan natin majority ng mga kababayan natin, talagang ramdam yung hirap. Unless ultra-rich ka, di ba? Kasama ka rin sa 1%, hindi mo raramdaman yan. Syempre, kung meron tayong konting naitabi, ano ba naman yung tumulong tayo kahit paano? Simple as, border ka sa Grabo, sa Food Panda, kung meron kang konting maitatabi, dagdagan mo yung tip mo kasi malaking bagay sa delivery riders, di ba? Salamat, Christian. At sama-sama tayong tumutok sa Facts First with Christian Basta to, Sierra. idol to, the religion reporter. Mathematics. Salamat sa Congrats t-shirt. at least nag-start na siya ng sarili niyang ano. Thank you, Christian.
Uwi ko na sana yung mic. Kunin ko tong mic. Alamat. Ano to, meron pa siyang mga household, Domestic, correct. undertaking. Correct. Thank you, Christian. Ay, Father. Salamat. Mayroong ebidensya si Dulit. Hindi na ako talaga yan sa sabi ko sa pisngi na lang. Let, Umuha na ba si ano? si Kausapin natin si Father Flavi maya-maya lang. Sir? Yes. Sir, is it okay if I interview you just for a bit? Yeah, go ahead. So, you are Mr. Mike Chanco, no? Yes, yes. How are you involved with Arnold Jansen Kalinga Center? I am currently one of the directors. Uh-huh. I'm, in fact, the vice president of the foundation. And by profession? By profession, you are, I'm an engineer. An engineer And by by business, I am in the business of water. The water that the people here drink are supplied by my plant. profession. How did you feel having your feet washed by Father Oh. Flavi today? Well, siguro you were looking, I kinda, in Tagalog siguro, may tama. So, I know a lot of stories with a lot of the people here, so I could feel that. I could feel the pain. That is why the center is focused on giving them hope and a chance to live again. Why do you choose to help the center? Because it's there. And there are a lot of people who need help, but I feel when you are homeless, when you're out in the streets, that there's nothing really left for you. And so helping this group of people, I feel is one way of me and my company bringing it forward. Thank you very much, sir. And Yes. have a meaningful Thank you. Paschal Triduum. Thank you so much. Thank you, Father. Sir. Father Flavi, pwede ba kitang matanong ng isang tanong lang? isa lang ha. Oo. Yung mga tanong mo, pantisis salbahe ka eh. Father, Yes. bakit, sino po ba yung mga ano po yung general groupings ng mga pinili niyong apostoles ngayong taong ito? Dito sa Kalinga Center, pilit nating itinataguyod yung grupo ng apostoles na nagmula sa laylayan. Ibig sabihin, yung mga homeless na nakabangon na, yung mga homeless na kasalukuyang pilit bumabangon, at yung mga homeless na nasa pang-araw-araw pang lansangan. At katuwang dito po ay yung pangalawang programa natin na yumayakap sa mga biktima ng tinokhang. Dito ay binibigyan natin sila ng pahalaga na sila ay kabilang sa mga apostoles sapagkat si Kristo ay sinasabi natin tinokhang din, ano? At kung may dagdag ko lang po, kasama rin natin dito yung mga katuwang natin sa misyon, yung mga sumusuporta sa kanilang mga panalangin, presensya at pesos, ano? So sila po yung bumubuo at ng mga apostoles ngayong taon, at tingin ko hanggang nung nagsimula tayo, ganito po yung composition ng ating mga apostles. Father, anong kahalagahan sa inyo ng ritual na ito bilang isang pari na tumutulong sa mga drug war victims, mga homeless? Ang kahalaga dito ay binibigyan nating pansin yung hindi napapansin. Binibigyan pansin natin yung tingin kong gustong abutin ni Kristo kung siya'y nabubuhay sa panahong ito. At kung titingnan natin, nung panahon ni Kristo, ganun din naman yung composition halos eh. Mga minaliit, mga isinantabi, mga dukha. So, sinusunod natin pilit yung tradisyon ng kasaysayan ng ating simbahan. Father, one last question. Sigurado ako habang pinapanood ito ng ibang tao, may iba na nagingit-ngit sa inyo. Tinatawag kayo, Addictus Benedictus ba yun? And
paring adik, lahat yon, di ba po, nababasa nyo yun. This Holy Week, ano po yung mensahe nyo po para sa kanila? Hindi lang sa Holy Week, pero particular na rin na ngayon, kayo'y pinatatawad ko, mahal kayo ng Diyos, at nawa makita natin yung konsensyang Pilipino at makita natin yung dahilan kung bakit tayo kailangan magbuo, magkaisa, para itayo ulit kung ano yung tunay na pagiging Pilipino. Maka-Diyos, malinis sa pananalita, at nagmamahal sa kapwa. Thank you very much, Father Salamat din Flavi. po. And thank you for the meaningful celebration. Salamat din po. Salamat, Father. Ingat po. God bless, Father. Yan, nakausap natin si Father Flavi Villanueva at yung iba pa na mga nahunggasan ng paa dito sa Arnold Jansen Kalinga Center. Marami pa tayong mga matutunghayan ngayong Holy Week na ito. Subaybayan nyo yung coverage natin sa The Religion Reporter. Muli, ako po, si Paterno Wes Maquel, ang inyong Religion Reporter.